Ang kanyang paksa na tatalakayin ay tungkol sa Santa Cruzan sa Palale, kasaysayan, tradisyon, pamana at panata 1890 hanggang 2021. Ang ating tagapagsalita, si Ginoong Velmore N. Padua. Okay na. Kanina pa yun. Thank you so much, sir. Magandang hapon 7 po sa minutes inyo lang daw. lahat. Ako po si Ginoong Velmore Padua, Tayabasin, Tubong Ibabang Palali, Manananta Cruz, Namamanata. Kaya po, ito po ang aking presentasyon sa inyo. Ang Santa Cruzan sa Palali, kasaysayan, tradisyon, pamana at panata, 1890-2023. So, ang pagsasalarawan ng paghahanap ni Santa Elena sa Banal Cruz na kinamatayan ni Kristo Jesus ay sinasagawa tuwing ikatatlo ng buwan ng Mayo. Ito ay itinuturing na pinakakilalang pangreliyong pagdiriwang mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon ang Santa Cruzan dito sa Tayabas, sa Ibabang Palali, Tayabas. Kahit na may iba't ibang pagdiriwang ang bawat bayan at probinsya, masasabi natin na may ibang paraan ng pagdiriwang ang Palali sa Santa Cruzan. Ito ay patungkol sa pagpupuri sa krus na kinamatayan ni Jesus. Ang pagdiriwang na ito ay sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw sa harapan ng krus. Ito po yung tinatawag na pagpupuga. Yung pagsasayaw po, ito po ay sa tono ng awitin, mayroon pong sariling awit. Ito po yung harigading. Mamaya po kayo magtanong sa akin tungkol dito. Okay? Ang pagdiriwang na ito ay sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw sa harapan ng krus. Ang gawain ito ay sinasagawa sa mga barangay sa bayan ng Tayabas at maging sa karatig bayan tulad ng Mauban at Pagbilao. Subalit ang bawat lugar ay may iba't ibang tono, estilo ng pag-awit at pagsasagawa nito. So iba-iba po ang tono. Salamat po kay Sir Ryan at Hipusmi na ipagpatuloy ang pag-aaral na ito. So kahit na may iba't ibang pagdiriwang ang bawat bayan at probinsya, masasabi natin na may ibang paraan ng pagdiriwang ng ang Palali sa Santa Cruzan. Ito ay patungkol sa pagpupuri sa krus na kinamatayan ni Jesus. Ang pagdiriwang na ito ay sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw sa harapan ng krus. Ang gawain ito ay sinasagawa sa mga barangay. Ayon sa kwento, okay, so ang kasaysayan po ng Palali. So ayon sa kwento, ang salitang Palali ay galing sa salitang pala at ali. So ito po yung nakikita na sa logo ng barangay ng Ibabang Palali na mayroong lalaki at saka babae. Yung lalaki po ay may hawak ng pala at saka yung babae. Tapos napapalibutan po siya ng bundok dahil bulubundukin po ang Palali. Ito po ang isa sa pinakamalawak dalang area ng barangay dito sa lungsod ng Tayabas. Nandun din po ang mga tourist spot na matatagpuan. Nandun din po ang lawa namin, ang Daladan Lake. Okay, so hindi mo kaya back po. So, may isang sundalong Kastila na kainom sa bahay na mabigyan ng tubig at ng makain. May nagtanong ang sundalo Kastila kung ano lugar ang kanilang napadparan. Dahil sa hina ng pagkarinig ng ali ay agad hindi siya nakasagot at itinanong ng Kastila dahil sa bakwit na pananagalog salita ng Kastila, siya naman dating na isang lalaking may dalang pala at sinabi sa ali na lalaki, ali, pala, ali. At umalis ang Kastila na sumilit sa kaisipan sa pangalan na lugar. Kaya nang siya ay, hindi ko mabasa, ay nakataas sa kanya, sinabi niya sa Palali siya napadpad. Mula noon ay Palali na ang tinawag sa lugar na ito. Ang Palali ay isang malaking barangay na kung tawagin ay Ilayang Palali.
Subalit ayon sa kwento, ito ay nahati sa apat. Ang ibaba kung saan po dito ibinaraos ang Santa Cruzan taon-taon tuwing huling Biyernes ng Mayo. Okay. Kanluran, Silangan at Ilayang Palali. So dahil po sa pananalakay ng mga tulisan, so ito rin po siguro yung mga Moro na binabanggit sa mga nagpresenta kanina, nahihirapan ang mga mamamayan, lalo na yung mga kalalakihan na tagapagtanggol ng kanilang pamilya at mga ari-arian. Dahil hindi nila marinig ang hudyat ng huni ng tambuli at kaladong, ay nagsisilbing hudyat sa tuwing sumasalakay ang mga tulisan, kaya napagpasyahan ng mga mamamayan noon na hatiin sa apat na bahagi ang Ilayang Palali. So naging Silangang Palali, Ibabang Palali, Ilayang Palali at Kanlurang Palali. So ang naging sentro po nito ay ang Ibabang Palali, kung saan po doon matatagpuan ang parokya ng Mahal na Birhen ng Pagdalaw. Buhat noon ay nahirapan na ang mananalakay na tulisan na sumalakay sa Palali, sapagkat kapag dumarating ang tulisan sa Silangan, Palali ay huhuni ang tambuli at kaladong na maririnig sa Ibabang Palali, at magpapahuni rin ang mga nasa Ibabang Palali at maririnig sa Ilayang Palali. Magpapahuni rin ang nasa Ilayang Palali at ito'y maririnig sa Kanlurang Palali. Mula nang mahati ang Ilayang Palali ay nagkaroon ng katahimikan sa lugar na ito. Kung pagbabasihan naman ang kwento ng sa isang akda ng mananaliksik sa katutubong paggagamot, narinig niya sa isang mansasaka sa Davao ang isang puno na kilala niya sa pangalang Katmon. Okay, so pamilyar po tayo sa Katmon. Ito po yung maasim na puno. So marami pa po doon sa Ibabang Palali. Okay, so pangalang Katmon na may taguring palagi sa salitang mansaka. So magpagang ngayon ay ating napapansin na maraming taging puno ng Katmon sa Barangay Palali. Subalit kung pagbabasihan ay tradisyon na nasimula ng mga taga-Palali na tinatawag na Santa Cruzan, so ito po siguro yung higit na malapit. Na mas higit na malapit na pinagmula ng salitang Palali, ang salita na umani hinamo sa Palestinahan, na ang kahulugan ay kawangis ng Palestina o nihahalin tulad sa Palestina. Ayon sa tradisyon, si Santa Elena na ina ni Emperador Constantino ang nakatagpo sa banal na krus dito sa Palestina, kung saan uminog ang buhay ni Jesus. Ang pangyayari ito sa Palestina ay maalam na ginuginta dito sa Palali sa pamamagitan ng isang uri ng sinaunang Santa Cruzan. So ito, kasaysayan ng Santa Cruzan sa Palali. So tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, malinaw sa bawat palalihin na ito ay panahon ng Santa Cruzan. So yun po pinaghahanda na talaga namin. So ano po ito po ay pang-apat na henerasyon na po itong namana mula pa sa Ninono. Hanggang yun po ay patuloy na nagpapasalin-salin pa at may mga bago na po ngayon namamanata, mga bata na po. So ang naiiwan na po siguro ay yung mga pang-tatlong henerasyon. Okay. Ang Santa Cruzan na ito ay hindi magagandang dilag at hindi naglalakay ang karosa ang pumaparada o nagpoprosesyon. Bagkos ay makikita yung mga tao umaawit ng katutubong awit o puga po ito, yung pagpuga. Papuri at sayaw sa harapan ng krus na bato tuwing sasapit ang dapit hapon sa lugar na ito. Ang gawain ito ay pinasimulan tuwing 3 araw ng buwan ng Mayo. So ang simula po nito ay yung 3 ng Mayo. Ito po yung pagdiriwang ng sa Banal na Cruz, yung kapistahan ng Banal na Cruz. Doon po nagsisimula ang pagnonobena. Nagbabahay-bahay na po sila sa bawat, may mga sityo po doon at mayroon pong mga namumuno sa bawat sityo na nagbabahay-bahay po para umawit po ng papuri sa krus. Para nga sa iba ay hindi buwang-buwang ito kung hindi may pagdiriwang ang nakabis ng tradisyong ito sa Palali. Ang ganitong gawain ay nagsimula sa noong taong 1890 ayon sa salaysay ng ilan sa mga apo na namamanata sa Santa Cruzan. Ang gawain ito ay tinuro ng pamilya ni Blas Sumilang at Rufino Cabuyaw sa mga naninirahan sa barangay Ibabang Palali. At magpahanggang ngayon, ang gawain din napapatuloy sang-ayon sa tala ng kasaysayan. Sina Blas Sumilang at Rufino Cabuyaw ay magkaibigan
na may parehong layunin at debosyon sa Santa Cruz o sa Banal Cruz. Sinasabi na si Blas Sumilang ang kauna-unahang nanirahan sa ibabang palali sa bahagi na kung tawagin ay Sitio Bigtas. Ito po ay sa Sitio Silangan, pagka akong padulo na po, kung saan po ay doon makakata ng mga tourist spot, ang malapat na maribit po lang ng mga vlogger, and then papunta po sa Dagatan Lake. So doon po sa Sitio Bigtas. Okay. Samantalang ang pamilya naman ni Rodrigo Cabullo ang may pinakamalaking bahagi ng lupain sa Sitio Parang. Ito po yung sa lugar namin, sentro po ng aming barangay, pinakang poblasyon ng barangay Ibabang Palali. Kung saan, ang lugar na ngayon laging sentro ng pamayanan ng barangay kung saan nakatayo ang simbahan ng parokya ng Mahal na Birhen ng Pagdalaw. So before po, ito po ay kapilya pa noon, ang nakakasakop po ay ang barangay Ilasan, ang parokya po ng Ilasan. So, napahiwalay na po ito, saka hindi po sa mga hula, nagkatotoo po. So, ito po ay kapilya pa, tawag, ermita, ginawa na po parokya ng Mahal na Birhen ng Pagdalaw. So, sa taga Padre Burgos po dito, kung kilala po nyo, si Father Jason, ang barkada ko pong pare, siya po ang nagpasimula dito ng pagtatatag ng Our Lady of the Visitation Parish sa aming barangay. Base sa sari-sari ng mga kilalang maawit sa krus o tinatawag na Mana ng Cruz. Okay, sila po yun. Sa Ibabang Palali, sina mag-asawa, Protasio, Naines. So, 1919 to 2003, Crisanta Naines. Buhay pa po ito. Sabiana Reyes, 1925. Silvestre Padua, ang lolo ko po, abutan ko pa po ito. At Italiana Padua. Maganda po ang hibig nito. Ito po ang hinahangaan sa pagpuga. Kahit po sila dumayo sa pagbilang doon, nagpupugahan po sila. Nagpapalitan po sila ng pagpuga. Okay? Raka sa Tornina Raka, Roberta Cabalsa, okay, nabutan ko rin po ito. Ernie Kaagpay, 1910, 1961. Victorino Moreno po yun. Josefina Moreno, Fortunato Baasis sa Dutibis, Linus Baasis, 1919-2019. Leopoldo Halia, naabutan ko rin po at Pila Halia. Lourdes Wabel, ayan, sila ng Lourdes. Si Sinando Kabili, kamama ko po ito. Alvina Cabalsa, Celia Saberola, Barbara Baasis, 1924-2019, at Elena Raca, 1931-2016. Ang orihinal na nilibot ay ang mga matatanda at nagsasama sila ng mga bata upang sila ay tumuga o tumugon sa bawat awit ng Santa Cruzan. Kaya dahilan po ito upang banal na pag-awit o pagpuga ay isasalin po sa barangay Ibabang Palali tuwing Santa Cruzan. Kasi nagsasama po sila. At ito po ay talagang namamana ng kanilang mga anak at mga apo. So matapos ang ikawalong digmaang pandemic ay may higit na naging aktibong gawain Santa Cruzan bilang pasasalamat sa Panginoon dahil sa kabilang ng digmaan ay walang pinsala na ganap at walang masyadong dugong dumanak sa palagi. At totoo po ito.